Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa ating 25th episode ng I Walk You Listen. Habang naglalakad ako dito sa tahimik at maliwanag na kalsada ngayong gabi, samahan niyo uli ako sa isa na namang kwentong magpapainit ng ulo niyo. Para sa episode ngayon, hango to sa Reddit story na family drama. Binawi ko ang pampatayo ng bahay nang malalamang hindi ako ang paboritong anak. Kaya itabi niyo muna ang mga inumin niyo dahil talagang mabubusog kayo sa chismis ngayong gabi. Seryoso, napatigil talaga ako habang nag-scroll kagabi kasi sobrang nakakaloka tong na-chismis na to galing sa Reddit. As in, laking major red flag agad ng bungad sa akin. Low-key napasabi na lang ako na paano natitiis ng ibang pamilya ang ganitong klaseng pagtrato sa sarili nilang kadugo. I-set up natin ang scene. Si OP, isa siyang hardworking na anak na pinalad na kumita ng maayos-ayos sa trabaho. High earner, kumbaga. Dahil nga may utang na loob at gustong makatulong sa magulang, nagdesisyon siyang ipagpatayo sila ng bagong bahay. Pinag-ipunan niya talaga to, naglaan ng milyon-milyong budget, at nag-hire pa ng contractor para maging smooth ang lahat. Para sa kanya, ito na yung way para masuklian yung pagpapalaki sa kanya. All this time, akala ni OP, equal ang pagmamahal ng parents sa kanila ng nakababatang kapatid niya. Yung bunso, paborito ever since, tamad, walang permanenteng trabaho, at laging pabuhat sa pamilya, pero laging kinakampihan ng parents nila. Pero pinalagpas yun ni OP kasi nga, pamilya naman. Kaso, noong nakatayo na yung pundasyon at frame ng bahay, doon na lumabas ang tunay na kulay. Pumunta si OP sa lumang bahay nila nang hindi nagsasabi para i-deliver yung ilang construction updates. Pero bago pa siya makapasok ng pinto, narinig niyang nag-uusap ang nanay niya at yung paboritong kapatid sa kusina. Loud and clear, walang preno. Sabi ng nanay niya, hayaan mo lang yung kuya mo magpakapagod magbayad sa bahay. Pagkatapos niyan, sayo rin ipapanangalan yung titulo para may sarili ka ng ari-arian kahit wala kang trabaho. Madali lang naman paikutin ang ulo niyan. Boom! Nanlamig ang buong katawan ni OP. Yung pangarap niyang regalo sa magulang niya, ginagawa lang palang stepping stone para libreng mailatag ang lahat sa paboritong anak na walang ginawa kundi magpasarap. Hindi na nag-aksaya ng oras si OP at hindi na rin siya nagpakamartir. No confrontation muna agad sa bahay, diretso siya sa contractor at sa bangko kinabukasan. Dahil nasa pangalan pa naman ni OP ang lupa at lahat ng kontrata, ipinahold niya agad ang construction at binawi ang natitirang pondong nakatabi sa bangko. Pagkakat ng cash flow, saka siya humarap sa pamilya niya. Nung nagtanong ang nanay niya kung bakit huminto ang gawaan, straightforward na sinabi ni OP na narinig niya ang buong balak nila at hindi siya ginagawang bangko ng sinuman. Nagwala ang nanay niya, tinawag siyang walang utang na loob at yung bunso naman ay nag-ingay pa sa social media na para bang sila yung naisahan. Pero hindi nagpatinag si OP. Binenta niya yung nakatayong pundasyon at ang lupa sa ibang buyer para mabawi ang nagastos niya at tuluyang nakipag-cut off ng komunikasyon sa kanila. Fast forward ngayon, nakatira pa rin sa lumang bahay ang pamilya niya, walang bagong bahay, at napilitang maghanap ng trabaho yung bunso dahil wala ng libreng allowance galing kay OP. Poetic justice at its finest, kumbaga. Sa totoo lang, sobrang deserving nila sa nangyari dahil hindi porket pamilya ay pwedeng-pwede ka nang abusuhin at gamitin para sa sarili nilang kapakanan. So anong sa inyo rito sa ginawa ni OP? Valid ba yung naging aksyon niyang bawiin ang lahat at iwan sila? O tingin nyo ay exaggerated at siya ang may problema dito? I-comment nyo ang saloobin nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at follow para sa susunod nating lakad at kwentuhan. Ingat kayo sa pag-uwi, walking listeners.